at nagbago po sila ng kanilang sworn statement. Wala talagang bypass operation. Ang alleged suspect, wala talagang baril. At hindi talaga siya pumutok. The original affidavit which they executed was out of a for protection for all the members of the team that apparently conducted the buy-bust. Pinasinungalingan po nila ngayon itong totoong nangyari dahil sila po ay nagbigay ng bagong affidavit. Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun naiiwas ninyo yung sarili ninyo. Pero nangako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi nyo katotohanan, kulang po Sino ho ang punot dulo? Sino ho yung ugat nung pagsisinungaling dito sa nangyaring operasyon na ito? At sa aking paniwala, this person should be made accountable. Wala hong nagtuturo kung sino ho yung may utak doon sa scheme o doon sa first narrative na kanilang ipinalabas. Masakit nito, Mr. Chair, yung namatay, may 7 anak. The most important thing is we were able to establish that there was some deception. Alam nyo, okay sana kung nagsabi na kayo ng totoo right away. In the first hearing that we conducted, nabanggit niya na agad lahat But, nalaman namin nakita namin, naintindihan namin ang story, and we warned each and every one of you that we know the story. But still, nagsisinungaling kayo. But now that we have conducted a executive session, and there, na-revealan lahat, somehow meron ako sa part ng puso ko na I'm being thankful. But on the other side of my heart, kasi merong biktima may naapi may nagawa ng masama So, being a human being, and being the chairman, I want to be transparent as I can. And of course, hindi natin kailanman matatawaran yung nagawang masama. Di ba? So, Congressman Busita, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Mr. Chair, before my interpellation, gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na napakaganda po nitong House Resolution ni Honorable Chairman Acop. Kasi po, katulad ng mga naunang resolutions niya, parang kung hindi niya pinansin, hopeless na Alam po natin na sa mahihirap na tao, pagkaso-kaso na, talagang amenably, mas magagaling ang polis. Kaya talagang napakaganda po nitong mga House Resolutions ni Honorable Chairman Acop. Katulad po nito, very clear. At nagbago po sila ng kanilang sworn statement. Wala talagang bypass operation. Ang alleged suspect, wala talagang baril. At hindi talaga siya pumutok. And most probably, Mr. Chair, kaya pala namatay siguro ito, siguro kasi wala naman ako sa position na sabihin kung totoo yung aking assessment. Loss of blood kasi mali yung trabaho ng pulis natin. Gusto nilang sa papel ay itama, masyadong na-delay. So, just like nabanggit po ni Honorable Congressman Barbers, dapat mapanagot yung dapat managot. And ang maganda nito, Mr. Chair, magiging aral ito sa lahat ng mga pulis
Kahit ang intention natin ay maganda at sinasabing you suspect, allegedly, nagtutulak, hindi pa rin pwedeng i-shortcut. O katulad niyan, may mga naimbestiga na dito, mga na-dismiss, nakulong. O paano ngayon yan? Ang maganda lang po dito, Mr. Chair, magiging aral ito sa iba nating mga kapulisan na patuloy pa rin gumagawa ng masama at hindi alunsunod sa batas. And ako po, kumpiyansa, Mr. Chair, resulta ito ng matagal ng practice na kailangan may accomplishment, pinipilit. So, hindi ko naman po sinasabi o pinagtatanggol itong mabababa nating personnel, may kasalanan din dito yung mga senior officers. Hindi nila nasusupervise ng tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment, papogi, pasikat. Paano ngayon yan? Ang masakit nito, Mr. Chair, yung namatay, may 7 anak. Ano na magiging buhay ng anak niya? So talagang, Mr. Chair, I agree with the Honorable Congressman Barbers. Dapat mapanagot ang mga dapat managot na police personnel. And in fairness to those PNCOs concerned, dapat ma-extend yung accountability sa mga officers. Hindi pwedeng isacrifice natin yung PNCO lamang. Unfair yan at matagal ng practice yan. Pagalingan ng pagpapalusot. So, again, Mr. Chair, mamaya ko na lang po ipagpatuloy yung interpretation ko. Again, on behalf of kababayan nating mahihirap, katulad ko po, galing sa mahirap na pamilya at bata pa ako, nasaksihan ko na yung pang-aabuso ng ibang kapulisan. Maraming salamat po, Honorable Chairman, Congressman Acop. Kung hindi dahil sa iyo, and of course, sa ating Chairman, Honorable Congressman Dan Fernandez, Chairman, and other members ng committee, sa ngalan po ng ating mga babayang mahihirap, maraming salamat po sa inyo. At least, ganitong pamamaraan, ay nabibigyan po ng hustisya ang mga katulad nila na nabibiktima ng matagal ng maling gawain ng iba nating mga kasama sa kapulisan. At ang resulta po nito, naniniwala ako, doon sa mga kapatid natin sa PNP, si Honorable Chairman ako at iba pang mga retired police personnel and other members, and of course, the chairman of this committee, hindi namin ginagawa ito para pitpitin o pahirapan yung PNP. We love PNP. Kasi kung ma-address natin itong mga ganito, masasawata, masusupil ang malpractice ng ibang personnel, pasikat, gusto, marami accomplishments, gusto, pabida. Pag na-address na yan, later on, mawawala na yan, gaganda na ang PNP, gaganda na ang tiwala, tatas ang tiwala ng taong bayan. Bottom line, maganda para sa lahat. Magiging maganda ang imahe ng PNP, hindi na matatakot ang taong bayan, at magiging maganda ang relasyon ng PNP and community. Kung babalikan po ninyo yung PNP mission, masyadong taliwas yung inyong ginagawa Meron pang ibang house, kung di ako nagkakamali, may house resolution pang iba si General Acop na katulad ng mga nangyari doon sa Los Baños, Mr. Chair. Kalamba, police ang involved. Imagine, ang nag-abduct, ang nag-kidnap, police personnel. So, napakaganda nitong ganitong nangyayari, Mr. Chair.
Kasi natatakot na ang taong bayan sa pulis eh. Nung bata pa po ako, Mr. Chair, banggitin ko lang, pag may nakitang pulis, high moral ka eh, feeling safe. Totoo ang sinasabi ng taong bayan, pag nakakita ka ng pulis ngayon, natatakot ka. Baligtad. So, brothers and sisters from the PNP, baguhin natin ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Ang question dito, Mr. Chairman, to get to the bottom of this, all of this, we should check who are those involved during the planning and who are those involved in the narrative that was made on the first affidavit of all those personnel involved. Yun po ang wala dito. Before I proceed with that, Mr. Chairman, tatanungin mamaya si Makaraig na lang. Are you sure that you have, baka ito Perez, you are the one that approached the victim. And in your affidavit, I read, you recovered 2 sachet of shabu. Shabu. Tama po. Yes po, sir. That is 4 grams. Yung dalawang sachet ba, 4 grams yun? Yes, sir. Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Yes, sir. Baka mamaya may lalabas na naman na walang siyabong nakuha. Sir, kanya po yun, sir. Tapos 4 grams More Not 1 sachet. 2 sachet, sir. More than 4 grams, sir. Yun lang po. Chine-check ko lang, Chairman, kasi baka mamaya biglang lumitaw. Nagsunurin ka na naman. Problema mo na naman yun. Diba? Now, yung post-operation report, kaya nga yung narrative nung nakaraan is false. Diba? Inadmit na dito sa mga corrected affidavit. Now, ang question, sinong gumawa ng narrative na yun? Is it Perez alone? Is it Makaraig as team leader? Or somebody else? Play as the director of such narrative. Perez. Sino bang gumawa nun? Nung narrative na yun, kayo lang ba? Sigurado ka? Baka, yun yung sinasabi ko, baka may... Kasi, kahit anong cover up nyo, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Mamaya, tatanong ko yan. Kaya nga ngayon pa lang, Makaraig and Perez, you're the most senior officer in that group. Baka mamaya mag-executive session ako ulit, may sasabihin na naman. I will ask the chair for an executive session. Kasi kailangan yun. Kasi hindi natapos ang report nyo. Question of the narrative. Pare-pareho kayo eh. Where's the director of that narrative? Makaraig. Where's Makaraig? Makaraig. Sinong director ng narrative nyo? Bali po sir, kami lang po kasama investigator. Sigurado ka? Po, Your Honor. Sigurado ka? Mamaya pag nagsinungaling ka, problema pa rin. Papakulong kami namin dito. Kasi babalikan ko mamaya yung tanong sa pinagsimulan. Eto. Bigyan kita ng isang clue. Nandyan mga affidavit mo? Hawak mo ba? Yes, sir. Number 13. Basahin mo. Ito. Ang problema sa inyo, may gusto ko yung isalba. Mamaya si Patrolman, Patrolman, what's your name, Patrolman? Carpio? Baka mamaya si Patrol Carpio na naman yung magsasalita ng totoo. Sisimula ni Carpio, then lahat kayo, papasok dun sa room. Makaraig. Yes, sir. Anong laman ng affidavit number 13 mo? Paragraph 13. Yung last sentence. Sabi mo dito Ito, I called PSSG Perez
and the Alpha to ride the car, and we will go back to the station to report what happened to Police Lieutenant Colonel Lintag, our police chief of San Juan, Batangas. Yes, sir. O, anong oras nangyari ito? Yung pag-report nyo? After na po, sir, nung mangyari doon sa... Anong oras nga? Ano yung after? Mga... Humigit kumulang po sa... Kuha na po ito. Did you report personally to him? O tumawag ka lang? Bali, nagpunta po kami mismo sa istasyon. O nakita kayo doon? Yes, sir. On the... An hour, 2 hours, 3 hours after the operation? Sir, the operation po nung madala po sa district hospital, doon po kami dumiretso. O then, siyang gumawa ng recommendation sa province. Ipinaalam po namin sa Hindi, kanya. siyang gumawa ng recommendation sa province, di ba? Yes, sir. Oh, yun ang sinasabi ko. Chairman, kasi dito, sa narrative dito, ang gagawa talaga ng recommendation dun sa case is the the chief of police. O, nandito ba yung chief of police? Ikaw ba gumawa ng ng report to the province? Good morning, sir. Oh, Ang ginawa ko, sir, yung pumirma ko, sir, ng spot report, yung mga request, sir, sa ballistic, sa paraffin test, saka sa autopsy, sir. Ang basis ko po, sir, ay yung statement sa akin, sir, ng mga operatives po. hindi. Ang question kasi, kung anong sinabi nila, ayun yun, hook, line, and sinker. Di ba? Yun ang ginawa mo. You never made an investigation. May namatay na eh. May Sir, naputukan. nagkaroon po, sir, ng judicial affidavit po yung poster buyer, tsaka po yung investigator. Eto, Colonel, Yun po yung Eto, I warn you now. Again, ikaw. Pinawarn din kita kasi pag binalikan ko mamaya, now, I will ask you, Mr. Chairman, ganito na lang. Why didn't you admit during the previous hearing, if you're not part of the group which planned and make that narrative post-operation, why did you not admit that indeed that car, that Camry, red Camry was used and it is impounded in your station? Sir, with regards to the car, sir, I was in good faith, sir, na sinabi ko po na hindi ako familiar sa car. Because, sir, yung car, sir, ay hindi po siya naka-impound, sir, sa premises po ng station. Doon po, Pero sir, whatever, you're the chief of police of that station. May kaano nga dito di ba? May spot report din with regards to that. Di ba nagpadala kayo dito? Oh, you're the police station commander. Oh, ba't nung tinanong ka ng isang member namin dito, chairman ako pa tao, si Chairman Dan, may video pa? yes, You deny it. yes, sir, hindi po talaga ako familiar, sir, kasi po, hindi po siya naka-park doon sa premises, sir, ng stations na. Oh, ngayon ang tanong. Oh, Makaraig, ikaw chief of police ka. Makaraig, using that car, did you ask permission from your chief of police? Umuwi ka ba ng permiso na gamitin yon? Your Honor, ang bali po ang naggamit po yung kabilang team ni... Hindi nga, ikaw ang team leader eh. Tinatanong kita. O yan, nagbabatuan na naman kayo. Tinatanong kita diretso, ikaw ang team leader. Did you ask permission from your chief of police to use that car? O ba't hindi ka makasagot? Chairman, wala rin to. Wala rin to kapidabit ito. I will recommend personally to the committee na doon sa committee report. Ba't hindi ka makasagot ng diretso? You cannot answer because you want to hide something. Oh, Makarig. Ano to? Akala ko, ayos na tayo. Did you ask permission? Again, this will be my last question. Did you ask permission, your chief of police, to use that car? Please answer. Yes or no? Oh. Yes. Perez. Oh, do you know that Makaraig asked permission to use that car for the chief of police?
Your Honor, hindi ko po alam, Your Honor eh. Basta Pero alam mo ko, na impounded yun. Yes, yes sir. Yes sir. Alam mo na impounded yun. Yes sir. Okay. What's the driver of that car? Red? Di Chavez ba? Yes, Your Honor. Oh. Paano mo nakuha yung sasakyan? Who orders you to use that car as your backup? Sino po? Kami lang po sir yung basta sumakay doon. 4 po kami sir. And then, tanong ko, sino nagbigay sa'yo ng order to use that car? Sino nagbigay sa'yo ng paintulot na gamitin yung sasakyan na yan? Wala po, Your Honor. Kami Oh. lang po. Wala. Wala nagutos sa'yo? So, ginamit niyo lang? Yes, Your Honor. Si Macareg never instructed you to use that car? No po, Your Honor. O Macareg. So, may usapan niyo nung director nyo, chief of police nyo, na gamitin yung pulang sasakyan pero you never instructed the Chavez? Your Honor, bali po ay nagagamit na po sa Diayo nung una pa. Kaya po nung bigla ang lakad po Lapit mo yung ano. Your Honor, dati po ay sa ibang lakad ay nagamit din po. Ay nung biglaan pong lakad ay nagamit na po din po. Okay. So, sa mga biglang lakad, ginagamit niyo yun. Ngayon, itong operation na to ginamit niyo ulit. But of course, ang presumption mo, alam ng opisyal mo. Ang immediate officer mo is the chief of police. Oh, hepe. Oh, malinaw. It was being used not only in this operation, it was used in the previous operations. Tapos hindi mo alam? You're not familiar? Totoo po sir na hindi ako familiar sa car na yun sir kasi hindi po siya nakapark hindi ko na siya Hindi, nakapark sa whatever. station, sir. And inventory and everything, you don't have to check. Kailan ka ba umupo doon as chief of police? Ayun po sir ang pagkakambali ko, hindi ko po Hindi, kailan ka ba umupo doon as chief of police? August 27, 2022 sir. 2022? Yes, Your Honor. Oo. Kailan nangyari yun? Makareg? 2023 na. Anong buwan? Limutan ko yung ano nyo. May 28, 2023. 24. Oh, epe. That's more than 2 years. Oh, hindi mo alam? Na may sasakyan doon na pula? Eh, ilang beses na pala nila ginagamit? What kind of boyster you are? Hindi mo alam yung mga nangyari doon sa opisina mo, sa UR mo. Now, ang worst is, post-operation, kung anong narrative nila, yun ang ginamit mo. Unless, sasabihin ni Perez, sabihin ni Macaraig, that you're part of that narrative. Perez, yung chief of police ba, bahagi doon sa report nyo, post-report nyo, tsaka yung affidavit nyo? No sir, bali kami lang po yung nagdesisyon sir nung regarding sa affidavit sir, sir. Kayo lang. Yes sir. Do you have a lawyer? Sir? May lawyer ba kayo nung maganda ng affidavit nyo? Wala po sir. Kayo lang. Yes sir. Si Karandang saan? Karandang. O, yung affidavit ninyo, kayo lang? No sir, assisted po guided po ng lawyer sir. Ikaw, yung sa'yo. Yes sir. Yung iba? Ikaw, Perez. Sir, ang tinutukoy ko pong affidavit sir yung nauna. Pero ngayon sir sa pangalawa may lawyer na po sir. Yung sa una, Karandang, mayroon kayo? No, Your Honor. Ano? So kayo lang. Yes, Your Honor. Makaraig, Yes, sir. maliban doon sa sinong hepe mo talaga? Direct na principal mo, sino? Si Police Lieutenant Colonel Lintag, sir. Siya mismo. Wala kang commission officer na opisyal. Wala po, sir. So diretso ka kay Lintag. Yes, sir. So ang gusto ko lang i-correct because like Colonel Lintag is kept on denying that he knows that the red car is being used and it is under the custody of your station. Now, Makaraig, ulit, nung ginamit nyo yung
pulang sasakyan, at that time, kinausap mo ba si Epe that you will use that car? No, sir. No. Di Chavez, ikaw ang nag-drive, di ba? Yes, Your Honor. So, nung planning stage, nandiyan ka na? Yes, Your Honor. O so, si Macaraig ang nagpaplano? Head ng planning nyo? Yes, Your Honor. O so, sinabi niya na gamitin yung pulang sasakyan? No, Your Honor. Basta yun lang po yung available. Yun na po ang ginamit namin, Your Honor. Sabi naman to. So, desisyon niya lang na kung ano lang available na car, pwedeng gamitin kagad. Kahit impounded. Yun yung kalakaran doon. Ganun ba? Ganun ba Macaraig, Di Chavez? Yun po nangyari, Your Honor. O, ganun. And you are doing it for the passive rail operation na. Ginagamit niyo yun sa ilang mga lakad. Okay. So, Mr. Chairman, as of now, I will give a benefit of the doubt to Lieutenant Colonel Lintag with regards to his knowledge about that red car. But at the very least, may problema sa Mr. Chairman. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa stasyon niya. Yeah. Lumalakad yung mga mga personnel niya na hindi niya alam. Okay. Tama yan. Okay. Oh, So, Chairman, anyway, still, nakahang pa rin Mr. Chairman yung tanong, question of those, not only those 6, kasi karandang, i-out mo na yan, wala sa plano yan. Now, yung 6, nakahang pa rin Mr. Chairman kung sino ba talaga ang iba pang involved doon sa planning at the same time sa post-operation report, Mr. Chairman, yung narrative na ginawa nila. Thank you, Mr. So in Chairman. other words, Chairman Paduano, from the moment na conceptualize nila Macaraig, nila Lintag, nila Sergeant Perez yung plano to have a bypass operation, unfortunately hindi nagmaterialize yung plan. They went back. Bumalik kayo sa sa estasyon, 'di ba? Sa estasyon doon yun na nakausap si Colonel Lintag and you reported what transpired. At nireport nyo na lahat na can you please reply Macaraig and Yes, sir. so nireport nyo na nagkaroon na ng barilan ganon, hindi na nag-consummate yung bilihan ng ng Yes, Your Honor. ng shabu at lahat na naikwento nyo na sa kanya. So bali lahat nakwento nyo na kay Colonel Lintag. So Colonel Lintag, bakit in spite of the fact that they have tell you the story by Sergeant Macaraig and Sergeant Perez, still yung lumabas na mga affidavit nila in relation to what really happened was different, Colonel Lintag. Good morning po, Your Honor. Bakit nag-stick kayo dun sa story na nagkaroon ng bypass? Your Honor, ang report po nila sa akin, Your Honor. Ano lakas mo yung boses mo, Colonel Lintag? Ang report po nila, Your Honor, sa akin is... Ano? Ang report po nila, Your Honor, sa akin is consummated po yung bypass nung time na yon. Yun po ang naging basis ko. So, ang naging report sa iyo ay nangyari yung Yes, Your Honor. yung bypass. Yes, Your Honor. At ito, paninindigan nyo na, Macaraig. Yes, sir. Bali po, nagdesisyon kami noon ni Michi na nung mangyari po na magkaroon ng isang bypass operation. Kaya po nagawa siya ng statement, Your Honor. Sino nagawa ng statement? Bali po isang statement para ma-file po si Sergeant Michi Perez, Your Honor. And gaano ba kalaki yung police station nyo, Colonel Lintag? How many square meters? Ang lot area po ng compound ng station, sir, is 1,000 square meters. 1,000 square meter? Yes, Yung Your Honor. inyong impounding, gaano kalaki? Yung impounding namin, sir, siguro mga 100 square meters, sir. 100? Your Honor. Ilan ang impounded na sasakyan? Marami po, Your Honor, pero yung Ilan ang impounded na sasakyan?
Hindi po ako sure sa figure, Your Honor. Ano pang hindi mo alam, sabi ni Chairman Acop? Ano pang hindi mo alam? 100 square meter lang yun. Gaano kalaki ang 100 square meter? E di, malalaman mo ilan yung impounded na sasakyan. Yun ang tinatanong ko. Sabi mo, 100 square meter. O, so kung 100 square meter, ilan ang impounded na sasakyan doon? Ilan? Your Honor, hindi po ako sure sa sa figure. Colonel Lintag, Mr. Chair, 100 square meter lang tinatanong ko. Isa, dalawa, tatlong sasakyan ang impounded doon. Sa mga four-wheel vehicle po, sir, siguro more or less, sir, mga nasa 15 to 20. 15 ang impounded doon sa 100 square meter? Sir, yung iba pong mga impounded, sir, wala po sa loob ng station, sir. Nandun po sa may open space, sir, sa may car wash na katabi ng police station, sir. Itong kulay pula, saan nakalagay? Doon sa 100 square meter? Hindi po, sir. Saan nakalagay? Sa po, sir, nalaman ko, sir, doon po sa may tapat ng car wash, sir, yung open O space. kita mo na, doon, alam sir. mo. Dati, Di, sir, mo ngayon ko sinasabi. lang po nalaman, sir, So ngayon mo lang nalaman? yung natanong ko po sila, So sir. mangyari to, inalam mo na. Yes, sir. Mabuti naman, inaalam mo. Pero dati Mr. dapat Chair. alam mo lahat yan. Kernel. So, ang liit-liit na station mo. 2,000 square meter. Tapos 100 square meter yung impounding mo. At kung merong car wash doon na nilalagay yung ibang impounded, ako bilang akong head ng istasyon, dapat alam ko yan. Di ba? Specific na mga kotse na nakalagay doon sa impounding mo, dapat alam. Kapag tinanong ka namin, specifically masasagot mo. And as a matter of fact, inaalam namin sa iyo, padala mo sa amin kung ilan yung listahan ng impounded na sasakyan doon. I haven't received any document coming from you. And that's the reason why hindi ko ma-blame itong mga members to ask you. Actually, ako, I'm done with asking what happened to that. Let the provincial director, Colonel Malinaw, and regional director decided on your fate. Kasi meron kang command responsibility dito. And I'm pretty sure madidismiss ka rin because of your responsibility. Actually, parang walang alam sa lahat Hindi mo nga alam kung ilan ang nakalagay na sasakyan doon sa 100 square meter. And that's worrisome, Kung lahat ng PNP, lahat ng ating chief of police ng bawat munisipyo at city ay katulad mo na ganyan na hindi alam kung ano nangyayari sa kanyang istasyon, ni hindi mo alam kung ano nangyayari doon sa operasyon, at napaglalangan ka at naloko ka ni Makaraig dahil hindi niya sinabi ang totoo sa iyo, parang parang kayang-kaya ka ni Sergeant Makaraig. Mr. Chair. Mr. Chairman, nakita natin dito sa insidenteng ito. At ito hindi ito ngayon lang nangyari. Maraming lapses in the operations, maraming omissions in the reporting, at higit sa lahat, maraming illegal na ginawa doon sa operations na ito. Number one, gumamit sila ng vehicle na parte ng ebidensya ng isang krimen na nangyari, which is a clear violation. Number two, may nagtanim ng baril at saka nagtanim ng droga. Apparently, this is what's coming out from the affidavits executed by the Philippine National Police members. Number three, there was a clear omission of the facts and the truth in the conduct of this operation. Kasi gumawa sila ng bagong narrative Gumawa sila, pinilit nilang maging legal yung isang illegal at hindi tamang operasyon sa anti-drug, illegal drugs operation. So, pinakamabigat dito, syempre, yung planting of evidence. Hindi lang ito nangyari dito sa Laguna. Marami ng instances where this planting of evidence was being used to justify an illegal, anti-illegal drugs operation. Ano ho ang punto ko, Mr. Chairman? My point is that when we write this committee report, we should clearly state that
all the commanders of the Philippine National Police, from the regional director down to their provincial directors, down to their ACPs, is that what they call it? The area commanders? The APCs, no? Dapat very clear, sabihan ninyo ang inyong mga patrolman, ang inyong mga master sergeant, ang inyong mga tao sa ilalim ninyo na bawal gumamit ng ebidensya na naka-impound sa kanilang area. Bawal mag-planting ng ebidensya, which is, I think we should really insist on this Continuous education na lang. Kasi meron pong matitigas ang ulo na alam naman nila na illegal magplanta ng ebidensya pero ginagawa pa rin nila. For whatever motivation, we don't know. Yung iba, sinasabi nila, kasi kailangan may performance tayo. Kailangan meron tayong accomplishment, no? So kung ganun ang motivation, palagay ko walang mangyayari dito sa ating anti-illegal drugs operation na ito. Mauubos ang ating kapulisan. Walang maiiwan. Marami hong matitinong pulis. Iilan lamang ho yung mga bugok dyan. Iilan lang yung mga scalawags dyan. And I'm sure the top commanders are doing something about this. But again, as I stated earlier, hindi dapat mawala ng accountability yung mga tao na lumabag sa batas at higit sa lahat, kumuha ng buhay ng isang tao. Yan ho, I hope, Mr. Chairman, that in the crafting of our committee report, this particular issue must be given a profound attention in this committee report for the reason that this should never happen anymore. At sabi lamang po sa ating mga commanders na alam nyo yung Republic Act 9165, napakaklaro ho doon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na ang lead agency dito pagka anti-illegal drug operation ay ang PIDEA. Hindi ho yung mag-drug bust kayo, magre-raid kayo, pagka natapos na, tsaka nyo sasabihan yung PIDEA para ma-justify yung inyong ginawa. Hindi ho ganon ang intensyon ng batas. Ang intensyon ng batas ay ang dapat manguna sa laban sa illegal na droga ang PIDEA in close coordination with our law enforcement agencies, specifically the Philippine National Police. So, Mr. Chairman, yung punto ng planting of evidence, paggamit ng mga ebidensya na mali, yung paggagawa ng report na scripted, yung gumagawa ng kwento na hindi naman katotohanan, at syempre yung sinasabi natin na ang anti-illegal drugs operation must be closely coordinated with PIDEA. Kagaya ho niyan, may nagbuwis ng buhay. Nagtuturoan tayo ngayon. Tinanong ko, naalala nyo, nung huling hearing, ang tanong ko, kayo ba ay nag-coordinate sa PIDEA? Ang sabi nyo, 6:25, may nag-fax. At yun ang kinonfirm ng PIDEA, di po ba? 6:36, sir. 6:36. Sinabi nyo, 6:36. 6:20, may nangyari ng insidente, correct? Kasi apparently, the medical legal records states that the victim was shot between 6:20 p.m. Ano ba yun? 6:20 ba yun? 6:36 yung fax message The message was sent 6:36 p.m., correct? Yes po, Your Honor. 4:25, base dun sa video pinakita ni Chairman, napapunta na doon yung green na kotse at saka yung pulang kotse. Nagkaroon ng insidente at 6:20. So lahat natapos na prior to the reporting or coordinations with PIDEA. So that was a clear violation of the law. So I hope this will become an institutional educational program for all police personnel, lalo na po yung mga nag-i-implement na mga nasa ilalim. So the commanders will be tasked and must
include this in their daily briefings if that is necessary. So, Mr. Chairman, having said all this, I do hope that in our committee report, this will be profoundly stated in this committee report. That's all. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Barbers, and would like to acknowledge the presence of our friend, Congressman Kit Flores, and Congressman Plato. Ay, si Congressman Plato, our friend. So, dito na po ang ating Congressman, Chairman ng Transportation, Congressman Acop, our spiritual advisor. Okay, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Macaraig, Yes, sir. ikaw bang head ng DEU ng San Juan Police Station? Yes, sir. O ikaw ang head? Team leader, Your Honor. I beg your pardon? Team leader po, Your Honor. Hindi. Yung opisina na DEU ng San Juan Police Station, sino ang boss doon? Bali, sir, ako po ay Intel PNCO kasama po sa DEU at saka sa Warrant PNCO po, sa senior officer. Walang opisyal na assign doon? Dati po, sir, ay meron, kaso kailangan po ng approval pagaling sa PIDEA ng DEU. Ay narilib po yung dati naming deputy, kaya wala pa pong order yung bagong deputy po, Your Honor. So, ang ibig mong sabihin, dadalawa lang opisyal ng San Juan Police Station, yung Chief of Police at saka yung Assistant Police Chief? Bali po, sir, may dumating, nung una po dadalawa po, tapos may dumating pa pong kapitan na babae po, Your Honor. PD, why is that? Sila ng operation, hindi pinapaalam sa Chief of Police? Recording in progress. No, sir. Ano? Hindi po, sir. Hindi. So, dapat ipaalam. Sir. Ito bang operation na ito, pinaalam ninyo sa inyong Chief of Police? Your Honor, after po nung mangyari... Sagutin mo yung tanong ko. Ang tanong ko sa iyo, ito bang operation na sinagawa po ninyo ay ipinaalam mo muna sa iyong Chief of Police bago nyo ginawa yung operation? Importante yun eh. Hindi po, Your Honor. Hindi. So, ibig mong sabihin, ikaw mismo ang lahat ng nagdesisyon na gagawa kayo ng operation laban kay Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. No, Ikaw ang nag-isip lahat. kasama po yung mga kasamahan ko na makatanggap po ng information, Your Honor. Hindi, ikaw ang boss eh. Umiiwas ka kaagad eh. Iho. Ikaw ang boss ng DEU. Di ba? Yes, sir. So, ikaw ang dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? Yes, sir. As a matter of fact, kasama ka nga sa operation eh. Nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan ito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yon. Tama? Yes, sir. Yes. Ikaw ang nagplano. Nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit ninyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, hindi nyo sinasabi sa akin, o dito sa committee na ito, yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma doon sa lugar. Yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information? Alin ang totoo? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez. Ha? Yung asset po na sinasabi ni Sergeant Perez, Your Honor. Sino yung asset na sinasabi ni Sergeant Perez? Iba ba siya doon sa kapatid ni... Sino na yung investigador? Ni Franklin Trinidad?
Iba pa po, Your Honor. Iba. Hindi ba ang kwan is, teka, nagsabit na ba kayo ng pangalan ng asset pala? Submitted na po, sir, with the COMSEC. Sir. Yung official siya na asset. Yes, sir. Na-interview mo na ba, Hepe, ay PD? No, sir. Eh bakit hindi nyo tinatanong kung totoo yung sinasabi ng, kwan, ng mga taga San Juan? Sir, we just called the records coming from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but Yes, sir. when kung yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila, nakausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi nyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka agad sa istorya yung kapatid ni Sergeant Trinidad? Yes. At nandun sa mga affidavit, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sergeant Trinidad kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma allegedly. Pumasok sa affidavit yun eh. Kung babasahin mo yung bagong affidavit na binigay. Oh. Kaya ko tinatanong, sino talaga yung asset na ginamit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, hindi dumating. Ang tumawag ang nagsabi na nandun si Brian Larenas ay si Franklin Trinidad. Oh, alin ang totoo? Magsabi kayo ng totoo. Hindi nyo, kulang itong affidavit ninyo eh. Kung bubuuin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi ng totoo? Sergeant Macarig? Sir, yung asset po talaga, bukod po yung sa kapatid ni Trinidad, ni Sergeant Trinidad. When you say, kung sinasabi mo bukod doon sa kapatid ni Sergeant Trinidad, anong ibig sabihin? Anong participation ni Franklin Trinidad yan? Hindi naman siya pulis. Bali, sir, nakita nung time na yon na papunta doon yung kapatid ni Sergeant Trinidad na monitor din po niya ng kanyang kapatid. Ikaw Na ito naman, ay iho. kukuha din Ibig po sabihin, mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ha? Ganun ba? Di, sir. Dahil na-monitor din, sir, nung umaga na nanggaling na, sir, doon. Itong kapatid po ni Sergeant Trinidad ay kaya po pinamonitor uli po namin sa kanya na baka sakaling bumalik ito nung hapon, Your Honor. Okay. Meron pa isang kulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Humigit kumulang, Your Honor, mga 6:36 po ang gabi. At ang tunay na nangyari, dumating yung kayo, nakasakay sa green na sasakyan, nakita kayo ni Brian, tumakbo siya, binaril mo naman, Sergeant Perez, di po ba? Kaya ang tama niya sa likod ng paa. Tama. Kasi yun naman ang istorya talaga eh. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya ng sabi ni Chairman Barbers, nung nabaril nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operation ninyo. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba, Sergeant Macaraeg? Tama? Kaya nagtataka ako, 6:36 din yung pag-receive ng PDEA ng inyong coordination. Paano nangyari yun?
Sino nagpadala ng coordination sa PDEA? Kasi true facts ba yun na PDEA yung coordination nila? Yes po, sir. True facts po. So, eksakto yung oras ng pag-receive po ninyo. be corrected, sir? Email po pala. Email. So, eksakto yung oras ng pag-receive. Nandun yung time eh. Yes po, sir. Yes. Kung 6:36 ang pag-receive ng PDEA doon sa inyong email for coordination, 6:36 din, sabi ninyo sa inyong mga affidavit, saka pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Paano nangyari yun? Sino makakasagot po sa aking katanungan? Paano nangyari yun? Kasi yung istorya ninyo, maski sa affidavit ninyo, hindi nga ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun eh. Naiiwas ninyo yung sarili ninyo. Kasi yun eh normal. Instinct of self-preservation. Pero nangako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi nyo yung katotohanan, kulang po eh. Kulang. Hindi pa rin nyo sinasabi yung buong katotohanan. Yun ang nakikita ko dito sa lahat ng affidavit na binigay nyo rito eh. And, Mr. Chair, since hindi naman nila ako masagot ngayon eh, mukhang totoo yung aking sinasabi eh. Actually, are you done, Chairman? No, gusto ko Not lang. yet. Okay, go ahead. I'll go to the Chief of Police. PD, kilala po ba yung hepe mo? I've known him since we were in Laguna, provincial police officer. So you had the occasion to work with him. He was the investigation officer of Laguna PNP, while during that time, sir, I was the chief of police of Calamba City. Ikaw ba ang pumili sa kanya para maging hepe ng San Juan? No, sir, nadatnan ko na lang po, sir. Naratnan mo na lang Yes, siya. sir. Kasi, if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes, sir. Oo. So, matanong kita, having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mong hepe? No, sir. No. Yes, sir. And maybe you have your own reasons. Yes, sir. Yes. I will not venture to ask already the reasons kasi alam ko na rin siguro yan. Colonel Intal, could you please define to me the phrase command responsibility? Sir, sa doctrine ng command responsibility po, sir, dapat lahat, sir, ng nangyayari sa unit, sir, ay alam dapat ng commander po, sir. Kaya ka pala nakakalintik-lintik eh. Ang doctrine of command responsibility states that a commander is supposed to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may problema ka na sa command responsibility. So, I think, PD, I think you know what to do. And you would know the charges that will be filed against him administratively. Thank you, Mr. Chair. Exactly.